So this is the before and after. Usapang degreaser mga tol. So sa video na to, pag-uusapan natin ang pinagkaiba at pros and cons ng chemical-based degreaser at ng home ingredients DIY degreaser gaya nitong mga to. Syempre, magtitimpla na din tayo ng DIY degreaser at papakita ko sa inyo kung paano siya gamitin at kung saan ba siya pwede pang gamitin maliban sa motor. So, nakikita nyo sa harap nyo ngayon ay mga degreasing agent. Makikita natin ito sa loob ng bahay. So, meron tayong white vinegar, baking soda, at dishwashing liquid. Yung iba, Clorox yung gamit, pero kung ayaw mo ng amoy ng Clorox, ito yung gagamitin natin. So, first, daanan muna natin yung pros and cons ng dalawa. Simula tayo sa chemical-based. So, pros, ito yung mga magaganda. First is shorter waiting time. Pagka-apply mo sa kanya, antay ka lang ng mga 10 to 15 seconds, usa nang bababa yung mga oil. And, ayun, and less effort kasi kusa nang bababa yung mga oil, konting is na lang yung gagamitin mo. And that's basically it. Pareho silang effective nung DIY method. It's just that mas saglit lang yung magugugol mong oras dito. And doon naman sa mga cons, medyo may kamahalan, syempre gawa na yon at chemical. Kadalasan mabaho, masakit sa ilong. At isa pa, delikado sa balat at saka mata. So, toxic siya sa madaling sabi. And sometimes, kadalasan, madalang naman na flammable yung mga chemical-based. Pagdating naman sa DIY degreaser, pagdating naman sa pros, syempre, nakikita lang siya sa loob ng bahay. So, inexpensive siya. So, mura lang gamitin. Ang gaya nito, 3 ingredients lang gagamitin natin. At syempre, tubig. Tapos na. Meron na tayong degreaser. At syempre, pangalawa, pwede siyang all-purpose. So, hindi lang sa motor, pwede rin siyang gamitin sa mga lamesa, sa mga kalan, yung mga tilamsik ng mantika, CR, ayan. At syempre, babango. Syempre, gamit tayo ng dishwashing liquid. Yung ibang nilalagyan pa ng mga detergent. So, nasa iyo na lang din yun. And sa mga cons, well, kabaliktaran nung isa, longer waiting time. Syempre, antay mong ma-emulsify yung mga grasa. Syempre, grasa na ito eh. Mag-aantay ka ng mga, let's say, 3 to 5 minutes bago mo siya maubos. Bago siya matunaw. And generally speaking, more effort siya sa paggawa. Kasi syempre, kailangan mong itama yung tamang mixture nila. So mamaya dadaanan natin saglit yun. Kaya kung gagawa ka man nito, damihan mo na para hindi ka pa ulit-ulit kada maglilinis ka. So yun lang yung kanilang pros and cons. So tara, kunin na natin yung lagayan at tayo'y maghalo na ng DIY degreaser. So ito na. So sa lagayan na ganito, and ganito nga pala kadami yung tubig. Ayan. Ito rin yung bubuhos ko dito, tapos babalik ko dito. Matatagdagan to ng mga hanggang dito siguro. Ayan. So first, unahin mo yung iyong base. Ito yung baking soda. Ano lang to, 2 kutsara. Kung gaano kadami yung makukuha mo sa 1 kutsara, yun na yun. Basta 2 nun. Ayan. Kalat mo yan. Pwede mo siyang durugin. Okay, second is ito. Ito yung suka, kalahating cup. Medyo wala pa sa kalahati. Konti lang yan. Buhos natin.
Ayan po, bubula talaga yan. Ayan, antayin nyo lang humupa yung bula niya, okay na yan. And then, hindi na natin lagay yung tubig. So, sa process na to, pwede kayo mag-add ng detergent or Clorox. Pero, since ang balak ko lang naman linisan is labas ng makina at saka kadena, okay na to. Yan, haluluin nyo lang yan. And then, dito sa same container kung saan ko siya nilagay, lalagay lang ako dito ng konting dishwashing liquid. Half lang siguro nito. Okay. Yan, ito natin. So, yan. Tapos na natin siyang haluin. At sasalin na natin to dito sa ating sprayer. May iba ako nakikita ng lalagyan ng oxalic acid. Pagka gagawin nyo yun, make sure na ang titirahin ninyo is yung mga hindi kalawang ha. Huwag yung mga sa loob ng makina kasi sisirain nun yung mga bakal sa loob. Pag hindi nyo nabanlawan ng maayos. Oxalic acid pre, mataas yun. Lakas yun. Yung basta-basta nilalagay at ginagamit. Pag mga gantong lang, kaday-kaday na grasa-grasa lang, hindi mo na kailangan ng ganun, okay? So tara, salin na natin. At ayan na nga. So ito na siya. Medyo mataas lang ng konti dun sa tinansya ko, pero okay na yan. Okay. So normally ginagawa ko dito, inaantay ko muna mag-isang araw. So let's say nakaplano ako maglinis ng kadena. Gagawa na ako nito the day before. Pero ito, ngayon, gagamitin natin oras mismo pagkagawa. Gagamitin na natin. So tara, sa labas. So ayan, nandito na tayo sa labas. And as you can see, yung kadena ko. Ayan, may mga kalawang-kalawang. Halo-halo na yan dyan. Tara, applyan muna natin. Nakakangali lang talaga minsan, pero yes, pero na dito sa loob kasi may mga grasa din dyan. Yes. Tanggalin ko pala muna to. Boom. Surprise. Dami din dyan. Ito. Linisin din yan. Yan. Ayan po. Yan. Dito din pala maglalagay tayo. Dali lang to kasi dito. Nakababad na yan. Babad lang natin dyan yan. Ayan po yan. Okay. 5 minutes para sure. Yun nyo yung mga nalaglag dun sa 5 minutes. Dami na, di ba? 33 minutes. Pwede na nating brushin. Kung meron kayong toothbrush, pwede yon. Or kung meron kayong mga ganito, pang detailing, much better. Kasi pwede nyo itong iikot. Ayan. Ayan. Parang yung mga susunod. So, ayan, syempre dito din sa part na to. Tapos na natin siyang sabunan. So, banlaw na tayo ng tubig. Diba? Pumuti na siya. Okay yan. Okay na, diba? Yun lang guys. Salamat po sa panood. And again, this is Rob Zolo. See you on the next video.